Narito ang mga news group ngayon. Motoristang naglabas ng baril sa road rage sa Cebu. Suspendido ang lisensya. AI-generated audio prayer sa prosesyon sa Bulacan. Umani ng iba't ibang reaksyon sa social media. Ikatlong digmaang pandaigdig. Posibleng mangyari ayon yan sa isang international relations expert. 61 peso level sa presyo ng langis. Posibleng hindi na bumalik kahit tapos na ang Middle East conflict. Ayon yan kay dating Energy Secretary Jericho Petilla. Janice de Belen nawalan na ng amor sa mga lalaki. At Bugoy Carino inaming nagsisi siya sa pagiging batang ama. Mga balitang exclusive, mga balitang na-scoop mismo ng DWIZ News Team. Ito ang DWIZ News Scoop. Ako si Dennis Antenor Jr. Narito mga news scoop ngayon. Motoristang naglabas ng baril sa road rage sa Cebu. Suspendido ang lisensya. Naritong news scoop ni Angelo Bainio. Halos mauwi sa karahasan ang isang insidente ng road rage sa Minglanilla, Cebu matapos maglabas ng baril ang isang motorista. Ayon sa ulat, nangyari ang insidente bandang alas 10:20 ng gabi sa kahabaan ng highway sa Barangay Lipata habang nakatigil ang trapiko dahil sa aberya ng isang sasakyan. Sa video na ibinahagi ng netizen, makikita naglabas ng baril ang driver at tinakot ang kapwa motorista. Agad namang nakialam ang mga bystander at saksi upang pakalmahin ang sitwasyon at maiwasan ang gulo. Ayon pa sa ilang saksi, tila lasing umano ang naturang driver. Dahil sa kumalat na video, agad nakilala ng LTO ang motorista na sinasabing lulong sa alak at sinuspinde ang kanyang lisensya sa pagmamaneho sa loob ng 70 araw. Patuloy na pinapaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na iwasan ang marahas na asal sa kalsada at pairalin ang pasensya. AI-generated audio prayer sa prosesyon sa Bulacan. Umani ng iba't ibang reaksyon sa social media. Naritong news scoop ni Daryl Justin. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa netizen sa paggamit ng AI-generated na boses para sa panalangin sa isang prosesyon noong Semana Santa sa Mikawayan, Bulacan. Sa viral na video nakuha ni Rex Soria noong Biyernes Santo, April 3, makikita ang taunang prosesyon ng mga santo sa Barangay Calvario, ngunit kakaiba ito dahil sa halip na isang prayer reciter ang nagsasalita, AI audio ang ginamit sa pagdarasal. Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon. Ayon sa ilang netizens, nabawasan naman ang taimtim at human touch ng tradisyon dahil sa paggamit ng teknolohiya. May ilan ding nagsabing hindi ito angkop sa isang sagradong okasyon. Gayunman may ibang netizens na nagsabing nakakatulong ang AI upang maging mas maayos at hindi nakakapagod ang pagdasal sa buong prosesyon. Ilang Kadiwa stores kinakapos na ng 20 pesos na kilo ng bigas. Ayon po yan sa Department of Agriculture. Naritong news scoop ni Kim Gomez. Magsasagawa ang Department of Agriculture ng beripikasyon sa Food Terminal Incorporated o FTI matapos lumabas ang mga ulat na may ilang Kadiwa stores na kulang ang supply ng 20 pesos na kilo ng bigas. Ayon kay Assistant Secretary Arnel de Mesa, tagapagsalita ng DA, tatawagin nila ang atensyon ng FTI at ng Agribusiness and Marketing Assistance Service upang tiyakin na may sapat na supply ng bigas sa lahat ng Kadiwa outlets sa buong bansa. Dagdag pa niya, inaasahan na ang bawat Kadiwa Center ay may sapat na supply araw-araw alinsunod sa itinakdang patakaran, hindi lamang sa National Capital Region. Inamin din ng DA na maaaring may mga pagkakataon na naaantala ang delivery ng FTI. Samantala, nilinaw naman ni Asek de Mesa na hindi nila inaalis ang walk-in sa mga Kadiwa stores dahil karamihan sa mga benepisyaryo ay mga senior citizen, PWD, miyembro ng 4Ps at solo parents. At para sa News Scoop, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Presyo ng gamot posibleng tumaas pagkatapos ng 3 buwan
dahil sa patuloy na pagtaas o pagtaas ng presyo ng krudo. Ayon yan sa Department of Health. Naritong newscoop ni Anjo Riñon. Tiniyak ni Health Secretary Teodoro Ted Herbosa na nananatiling sapat ang supply ng gamot sa bansa at wala pang namomonitor na pagtaas ng presyo nito sa gitna na nagpapatuloy na gulo sa gitnang silangan. Gayunman, aminado si Secretary Herbosa na posible pa ring tumaas ang presyo ng ilang uri ng gamot pagkatapos ng Hunyo dahil sa paglaki ng shipping cost bunsod ng walang prenong big-time oil price hike. Ang ibang mga sources naman natin ay hindi doon galing sa Middle East. Ang Middle East hindi naman gumagawa ng gamot. So, ang karamihan ng mga gamot natin, India, Korea, Japan, at ibang bansa. Pero most of them imported. So, ang cost ng pagdala dito ang maapektuhan. Shipping cost, logistics cost, kasi nga mas mahal ang crudo at saka yung lipad. Kasi yung ibang gamot, mililipad naman. Eh, yun ang pag naapektuhan ng presyo nun, syempre, ang bentahan yan medyo tataas din. Samantala, tiniyak pa ng kalihim na nakahanda ang kagawaran sa anumang posibilidad at katunayan, kabilang sa kanilang pag-aaralan ang posibleng pagpapatupad ng price freeze sa gamot sakaling tumagal pa ang krisis. Actually, wala tayong batas sa price control ng gamot. Di yan regulated. Ang gamot ay hindi regulated. Unless yung declaration ng national emergency. Ayan, ang yun, pwede yun. So, pag-uusapan namin yan, siguro, isa na yan sa mga pinag-uusapan namin doon sa komite, yung uplift na tinatawag, kung ano yung mga gagawing paraan. Gamot, presyo ng gamot, ang isa sa pag-uusapan at pag-aaralan namin. Inyong narinig ang tinig ni Health Secretary Ted Herbosa sa panayam ng DWIZ. Para sa News Scoop, Anjo Riñon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. 61 peso level sa presyo ng langis, posibleng hindi na bumalik kahit tapos na ang Middle East conflict. Ayon yan kay dating Energy Secretary Jericho Petilla. Naritong news scoop ni Ann Rodriguez. Naniniwala si dating Energy Secretary Jericho Petilla na posibleng hindi na bumalik sa 61 peso level ang presyo ng langis. Ayon sa dating kalihim, kahit bumalik sa normal ang sitwasyon, maaring hindi na bumaba sa 100 piso ang presyo ng kada litro ng diesel, habang maaaring bahagyang bumaba lamang sa 100 piso ang kada litro ng gasolina. Paliwanag ni Petilla, dulot ito ng pagkasira ng mga oil refineries at infrastructure sa gitnang silangan. Dagdag pa ni Petilla, pansamantalang solusyon lamang ang mga hakbang ng pamahalaan tulad ng tax suspension at pagbibigay ng ayuda. Anya, bagaman mapapababa ng pagtanggal sa excise tax at VAT ang presyo ng langis, maaaring magdulot ito ng kawalan ng kita para sa pamahalaan na makaaapekto rin sa mga umiiral na programa at infrastructure spending nito. Para sa News Scoop, Ana Rodriguez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikatlong digmaang pandaigdig posibleng mangyari ayon sa isang international relations expert. Naritong news scoop ni Freddy Pestaño. Posibleng maging mitya ng mas malawak na digmaan o World War III ang kasalukuyang sigalot sa pagitan ng Iran, Israel at Amerika. Ito ang binabala ng international relations expert na si Professor Renato de Castro, lalo na kung hindi uhupa ang digmaan. Bagaman maaari niyang magkaroon ng ceasefire, posible namang umusbong ang mas malalang digmaan sa hinaharap lalo na sa Asia. It will plant kumbaga seed for future conflict na maaari ho dito ho sa ating neighborhood ho. Kasi nagmamatsyag ho ang China kung paano ho kumikilos ng Amerika. Nagpadala nga ho ng spreadsheet ang China, tinitignan ho talaga yung capabilities ng Amerika, yung depletion ng Amerika ng kanyang cruise missiles, saka yung mga advanced weapon system, yung vulnerability, kasi may binabalak ho ang China. Ang term ho, rehearsal or sometimes a stress test for the US military for a possible contingency in Taiwan. Samantala, binigyang diin ni De Castro ang kahalagahang maghanda para sa long-term crisis at pinayuhan ang pamahalaan na magdagdag ng reserbang krudo. Hindi, unang-una ko yung na-realize natin yung
importansya ho natin yung we have to prepare for long-term crisis. Na-realize na ho natin yung reserve natin ng petroleum products, Yes, 45 days lang. So we have to develop yung talaga, we have to plan for more than 3 months, 90 days, and probably it's time na mag-shift na ho tayo from yung petroleum-based economy to renewables, lalo na ang importansya ng nuclear generation, nuclear energy. Tinig ng international relations expert na si Professor Renato De Castro sa pahayag ng DWIZ. Para sa News Scoop, Freddy Pestaño, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mas konkretong tugon sa lumalalang krisis sa langis dapat ilatag ng pamahalaan ayon sa isang mambabatas. Naritong news scoop ni Angelo Bainio. Nahirapan ang marami Pilipino na makapasok sa trabaho matapos ang Semana Santa dahil sa kakulangan ng masasakyan kasabay ng sunod-sunod na oil price hike ngayong linggo. Nanawagan si Senator Bongo para sa agarang aksyon ng pamahalaan upang matugunan ang epekto ng krisis sa langis. Minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, ay gawin na po natin ngayon. Iminungkahi ng senador ang maayos na pamamahagi ng fuel subsidy, tulong sa mga apektadong sektor at pagpapatupad ng excess tax relief upang mapagaan ang pasanin ng mga Pilipino. Iba pang sektor na pagkakalooban ng ayuda sa transport group. Pag-uusapan pa ng DSWD. Naritong news scoop ni Daryl Justin. Bukod sa transport sector, pag-uusapan na rin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga susunod pang sektor na pagbibigyan ng ayuda. Sa pagdirinig sa Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, ibinahagi ni DSWD Undersecretary Alia Dimaporo na mayroong available na pondo para sa ayuda pero dedesisyonan pa kung anong mga sektor ang pagkakalooban nito. Samantala, partikular na nabanggit naman ni Senate Committee Chairman Erwin Tulfo ang mga minimum wage earners gaya ng baggers at cashier sa supermarkets, mga janitor at security guards bilang mga sektor na labis na nangangailangan sa gitna ng krisis sa enerhiya. Para sa News Scoop, Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DSWD Regional Payout para sa mga tricycle drivers. Umarangkada na. Naritong news scoop ni Angelo Bainio. Umarangkada na ang malawakang payout ng cash relief assistance para sa mga TODA. Personal na binisita ni Secretary Rex Gatchalian ang mga payout sites sa Nueva Ecija, Pangasinan, Pampanga at Laguna upang bantayan ang distribusyon ng assistance to individuals in crisis situations. Pangunahing layunin ni Secretary Gatchalian na matiyak ang mabilis at maayos na proseso para sa mga benepisyaryo. Target masiguro na ang bawat kwalipikadong driver ay makatatanggap ng 5,000 pesos na ayuda nang walang aberya o mahabang pila. Ang regional rollout ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang saklolo sa mga sektor na apektado ng krisis. Batid ng pamahalaan ang bigat ng taas ng presyo ng krudo, kaya naman prioridad ng DSWD na protektahan ang ating mga driver. Layunin nitong pag-aanin ang gastusin ng kanilang mga pamilya at matiyak na tuloy-tuloy ang kanilang pasada dahil sila ang nagsisilbing gulugod ng ating lokal na komunidad. Most wanted person sa Bulacan, arestado ng mga otoridad. Naritong news scoop ni Louie Angeles. Isang municipal level most wanted person ang matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Bulacan Municipal Police Station sa isinagawang law enforcement operation sa Barangay Matungaw, Bulacan, Bulacan. Ayon kay Police Colonel Rodelisa San Buenaventura, Hepe ng Bulacan Municipal Police Station, ang additional most wanted person na kinilalang si alias Bert, 45 anyos, ay naaresto bandang alas 9 ng gabi nitong nakaraang April 5, 2026 sa naturang barangay. Sinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest sa kasong dalawang bilang ng slight physical injuries na may criminal case number 625-626-M-2026. Ang nasabing warrant of arrest ay nilabas ni Honorable Jonathan Patrick Ayon at presiding judge ng Regional Trial Branch 18 ng Malolos City nitong nakaraang March 6 na may rekomendang piyansa na 6,000 pesos para sa dalawang bilang ng kaso. Ang naarestong individual ay dinala sa Bulacan Municipal Police Station at para sa kaukulang dokumentasyon
At this position, siya ay nakatakdang i-turn over sa hukuman na naglabas ng warrant of arrest para sa paglalabas ng commitment order at iba pang nararapat na proseso. Mula sa Bulacan, may Patrón Nueves para sa Kilometro de Lakas, Dino Ulesi, Pabalita ng Tama, naglilingkod ng tama. Pamahalaan magbibigay daw ng 15,000 pesos na monthly cash assistance para sa mga magulang na walang trabaho at may anak na nag-aaral. Bago maniwala, diyan sa perang yan, alamin muna natin kung facts or fake. Sagot sa problema kung ituring ng karamihan ang mga ayuda o financial assistance na ibinibigay ng pamahalaan para sa mga Pilipinong nangangailangan. Good news naman kung ituring ng karamihan tungkol sa mga impormasyon ng pagbibigay ng ayuda. Kagaya na lamang ng isang post sa social media na nagsasabing makakatanggap umano ng 15,000 pesos monthly cash assistance ang mga magulang na walang trabaho at may anak na pinapaaral. Pero bago maniwala, alamin muna natin kung ito ba ay sagot na sa problema o panibagong fake news na naman dito sa Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ, Fact or Fake. Mga nanay at tatay na walang trabaho, lalo na yung may mga pinapaaral, may makukuha po kayo mula sa aming management na aabot sa 15,000 per month. Tignan ang registration link sa post namin upang makasali, mag-follow at i-share ang video na ito ng 5 beses upang makilala ka namin. Mag-comment ka din kung tagasan ka. Salamat. Batay sa aming pagsusuri, walang kahit anong opisyal na anunsyo mula sa gobyerno na magbibigay sila ng 15,000 pesos na tulong na magpapatunay sa nasabing social media post. Kaya ang kumakalat na impormasyon na magbibigay ang pamahalaan ng 15,000 pesos monthly cash assistance para sa mga magulang na walang trabaho at may anak na pinapaaral ay fake. Kung ating susuriing mabuti, hindi maituturing na credible source ang page kung saan in-upload ang video dahil ang naturang page ay pawang mayroong AI-generated videos. Mayroon din silang link na nais ipapindot sa mga netizen kung saan isang kahina-hinalang link. Mahigpit din na paalala ng aming himpilan na huwag basta-basta maniwala sa mga kumakalat na impormasyon sa social media. Ito ay para maiwasang mabiktima ng fake news. Manatiling nakatutok sa mga official website at page ng pamahalaan lalo na sa Department of Social Welfare and Development para sa mga anunsyo ng mga ayudang matatanggap. Para sa Facts or Fake, Ann Rodriguez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, Fact or Fake. Janice de Belen nawalan ng amor sa mga lalaki. At Bugoy Carino, inaming nagsisi siya sa pagiging batang ama. Alamin sa iSpotted Report. Yan, Ton. Para sa aking balitang showbiz, inamin ni Janice de Belen na hindi na niya priority ang pagkakaroon ng karelasyon. Ayon sa aktres, masaya na siya sa pagiging single kaya't magkaroon man o hindi ng jowa ay okay lang sa kanya. Feeling niya raw ay malas siya sa pag-ibig dahil nakaranas na siya ng relasyon kay Aga Mulak at Gabby Concepcion, ngunit parehong nabigo. Dahil dito, aminado si Janice na natuto na siya sa kanyang mga past love life kaya't nasabi niyang handa na siya maging single na labang habang buhay. Sa ngayon umano ay mas binibigyan niya ng focus ang kanyang career sa pag-arte at ang pag-aalaga sa kanyang mga anak at sa kanyang mga magiging apo. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, inamin ni Bugoy Carino na noong una ay talagang nagsisi siya na maging ama siya sa murang edad. Sa interview sa aktor, sinabi nito na kaya siya nagsisi ay dahil nanginayang siya sa kanyang career. Pero habang tumatagal umano ay nare-realize niya raw na regalo sa kanya ng Panginoon ang kanyang anak kaya't natanggap na niya ito. Noong natanggap na raw niya sa puso niya ang pagiging batang ama ay doon na siya dinagsa ng mga blessings hanggang sa tuluyan na niyang inalis sa kanyang isip ang kanyang pagsisisi. Kung matatandaan, 16 years old lamang na mabuntis ni Bugoy ang kanyang girlfriend na isang volleyball player na si EJ Laure na 21 years old naman noong time na yon. Ang dalawa ay kinasal noong nakaraang taon lamang. At iyan na aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas ni WIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly.
Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Department of Agriculture kulang sa pagbibigay ng mga posibleng tulong sa sektor ng mga magsasaka at mangingisda ayon sa isang kongresista. Well, Sir John, siguro para may perspektibo lang ang lahat, tayo pa ay nagsimula na ng isang hearing noong March 17 dito po sa komitiba po natin mismo. At nakita nga po natin dito na ang Department of Agriculture ay nagkukulang po sa mga posibleng subsidiya o tulong sa ating mga farmers and fisher folks. Dahil nga naman siguro hindi naman natin po nakita naman to nung ginagawa po yung budget na magkakaganito ang mundo, ano? Lalo tigit nga po dito sa issue ng langis. So nakita nga po na dito kulang na kulang. Wala po silang mapamimigay dito sa ating mga fisher folks. In fact, ang meron lang po silang available is itong tinatawag na Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk na 10 billion pesos. Hati na po dito yung magsasaka at saka yung mangingisda. Para po sa kaalaman din po ng ating mga kababayan, meron po tayong 19 million farmers at meron po tayong 2.2 million fisher folks. So yung 10 billion ay napakaliit na halaga. At alam po natin, yung fisher folk siguro ang pinaka nahihirapan sa kasalukuyan. So sa madaling salita na lang siguro, Sir John, mahalaga po na meron po tayo matulong na subsidiya para sa ating mga fisher folk. Dahil ito ay isang food security issue already. Mahirap po dito, baka mamaya wala na po tayong supply, ano, dahil po sa kaganapan na ito. So siguro unang-una, hanapan po natin ang paraan na kung maaari ay magkaroon po ng tulong po tayo. Unahin po natin yung mga fisher folks at gayon din po sa ating mga magsasaka na may issues na rin pala sa magsasaka, no, Sir John, Sir Drew. Dagdag ko, yung fertilizer, yung supply po natin ay nagmumula pa po dito sa Middle East. So malaki ang magiging epekto po nito sa ating food security. So napakahalaga ng ating talakayan po sa araw na ito at sa mga darating na panahon. Kung may huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Sa pagbabalik ng News Scoop, presyo ng mga pagkain sa mga karinderya sa University Belt sa Maynila nagmahal na rin. Pamahalaan, magbibigay ng 15,000 pesos cash monthly assistance para sa mga magulang na walang trabaho at may anak na nag-aaral. Alamin mo muna kung fact or fake. Charis Solomon, inaming biktima siya ng sexual abuse noong kanyang kabataan. Alamin kung fact or fake. Kumita sa pamamagitan ng commission portraits. Alamin ang diskarte sa racket. Totoo nga bang ang galit ay maaaring gawing motivation sa pagharap ng iba't ibang challenges? Let's prove it! Beat the heat ngayong tag-init, magpalamig at mag-enjoy sa baler sa highly recommended. Pagmamaneho ng motorsiklo na walang side mirror, alamin ang kaparusahan sa NBI, naku, bawal ito. Alden Richards, lalaban sa triathlon sa susunod na taon. Donnie Pangilinan at Bel Mariano, trending matapos lumabas ang poster ng kanilang reunion movie. Dini, nakatakdang mag-perform sa Coachella Music Festival. At Chris Bernal, takang-taka kung bakit iniiwasan siya ni Aljur Abrenica. At alamin natin ang magiging lagay ng panahon kung uulanin ba tayo mamaya sa Weather Report. Mga detalye ng mga naglalaki ang balitang yan sa pagbabalik ng News Scoop. Mga ahensya ng gobyerno dapat tigilan ang sugarcoating o malapiar report sa Pangulo. Ayon sa isang senador, naritong news scoop ni Kim Gomez.
Binigyan diin ni Senador J.V. Ejercito na dapat nang tigilan ng mga ahensya ng pamahalaan ng sugarcoating o mala PR na report na ibinibigay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa tunay na sitwasyon ng bansa. Ayon kay Senador Ejercito, mahalaga na makatotohanan at real-time assessments ang report ng mga ahensya hinggil sa nagpapatuloy na sigalot sa Middle East na nagdudulot ng patuloy na malakihang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo at mga pangunahing bilihin. Paliwanag ng mambabatas, dapat hindi minamaliit o pinagaganda ang mga impormasyon na ipinaparating sa Pangulo dahil maling desisyon ang magiging kapalit nito na tiyak na labis na makakaapekto sa mga ordinaryong Pilipino. Para sa News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Presyo ng mga pagkain sa mga karinderya sa University Belt sa Maynila, nagmahal na rin. Naritong news scoop ni Aya Yupanco. Tumaas na rin ng hanggang 10 piso ang presyo ng mga pagkain sa mga karinderya, partikular sa University Belt dito sa lungsod ng Maynila. Ayon sa mga negosyante, hindi nila maiiwasan na magtaas ng presyo dahil hirap na rin silang makasabay sa pagtaas ng presyo ng gulay, karne, liquefied petroleum gas o LPG. Pero iginit naman ng mga may-ari ng karinderya na hindi nila babawasan ang kalidad o dami ng pagkain upang mapanatili pa rin ang tiwala sa kanila ng mga suki. Pinangangambahan na lumipat ang mga customer sa mga fast food kung halos magkapareho na ang presyo ng pagkain dito at sa mga karinderya. Aminado naman ang ilang mamimili na napipilitan silang maghanap ng murang alternatibo dahil sa pagtaas ng gastusin. Ito si Patrol number 5. Ay pang para siyempre may todo ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Labi ng isang dalaga natagpuan sa tabi ng dagat sa Cavite. Naritong news scoop ni Arman Cambe. Isang 21 anyos na dalaga ang natagpang wala ng buhay sa gilid ng dagat matapos umuntong malunod sa isang resort sa Tansa, Cavite kahapon ng hapon. Kinilalang biktima si alias Precious, residente na nabagit na bayan. Ayon sa investigasyon ng Tansa Cavite Police Station, kasama ni Precious ang kanyang pamilya na nagtungo sa resort para maligo. Pagdating sa resort, ayon sa ilang saksi, mabilis muna nagpalit ng damit ang biktima at daglian nagtungo sa dagat at naligo. Nalaman nilang umuna na nawawala ang dalaga nang tawagin nito para magmerienda. Agad nang humingi ng tulong sa ang pamilya ng dalaga sa mga lifeguard para hanapin ito at nang makita ay wala na nga itong buhay sa tabi ng pampang. Nagsasagwa pa ng investigasyon ng Tansa Police Station sa naturang insidente. Arman Cambe mula Calabarzon, nag-uulat pa simpila may todo lakas. DWIT, nagbabalita ang tama, naglilingkod ng tama. Vice President Sara Duterte nangunguna pa rin sa 2028 Presidential Race Survey ng isang public opinion research firm. Naritong news scoop ni Kim Gomez. Nangunguna pa rin sa 2028 Presidential Race Survey si Vice President Sara Duterte na may 36% ng voter preference na tumaas ng 3 puntos mula November 2025. Ayon sa pinakahuling survey na inilabas ng WR numero, sumunod kay VP Duterte sina Senador Raffy Tulfo at Naga City Mayor at dating Vice Presidente na si Leni Robredo na may 19% at 16%. Kabilang din sa lumabas na resulta sina Senador Bongo, Bam Aquino, Kiko Pangilinan at Riza Hontiveros. Ipinakita rin sa survey na halos isa sa bawat 5 Pilipino o 19% ang hindi pa nakapagpapasya. Isinagawa ang survey mula March 10 hanggang March 17, 2026 na may 1,455 na mga kalahok sa buong bansa. Para sa News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Charis Solomon, inaming biktima siya ng sexual abuse noong kanyang kabataan. Alamin muna natin kung chismis o totoo sa Fact or Fake.
Para sa aking fact or fake, nakaranas pala ng sexual abuse ang komedyanteng si Charis Solomon. Ito ang inamin ng komedyante sa isang interview sa kanya. Ayon kay Charis, grade 3 lamang siya na makaranas siya ng sexual abuse mula sa isang taong malapit sa kanya. Nagtila bangungot umano ang naging karanasan niya dahil ginawa ito ng taong pinagkakatiwalaan niya. Ngunit bago maniwala sa nasabing balita, alamin muna kung ito ba ay isang fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Walang peke. DWIZ, fact or fake. Sa aming ginawang research, aming napaglaman ay sa itong fact. Sa tanong sa komedyante kung gaano kahirap lumaki na wala sa tabi ang mga magulang, ay sinagot ito ni Charis na malungkot siya at lagi niyang sinasabi sa school na wala siyang mga magulang. Hindi raw siya lumaki sa masayang environment dahil nakaranas siya ng verbal abuse at physical abuse. Dito na rin inamin ni Charis na naging biktima siya ng sexual abuse. Ayon pa sa komedyante, ay na raw niyang banggitin kung sino ang gumawa sa kanya ng kahalayan dahil nagsorry naman daw ito sa kanya. Nagsorry daw sa kanya ang nasabing relative niya noong malaki na siya, kung saan napatanong pa raw siya sa kanyang sarili kung totoo ba ang nangyayari sa kanyang buhay noon. Isa mo na itong coping mechanism na hindi niya raw alam kung totoo o hindi. Grade 3 daw siya nang gawan siya ng pangahalay at matapos ang 10 taon ay saka ito nagsorry sa kanya, kung saan doon lamang niya na-realize na totoo ngang nangyari. Sa ngayon daw ay natutunan niya sa kanyang sarili na maraming mga bagay na hindi kontrol ng bawat isa, pero may kakayahan umano siya na baguhin ang kanyang buhay at ang kanyang kinabukasan. Kaya naman ang balitang na biktima ng sexual abuse si Charis Solomon ay isang malaking fact. At iyan aking fact or fake para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Alden Richards lalaban sa triathlon sa susunod na taon at Donnie Pangilinan at Bel Mariano trending matapos lumabas ang poster ng kanilang reunion movie. Alamin sa iSpotted Report. Yan, Ton. Para sa aking balitang showbiz, target na sumabak ni Alden Richards sa first triathlon sa susunod na taon. Ayon kay Alden, nais niyang ipagpatuloy ang momentum matapos ang matagumpay nilang pagsali sa isang triathlon relay nitong Marso kasama sina Nico Bolzico at Will Dasovich, kung saan nakamit nila ika-9 na pwesto mula sa 80 teams at ika-8 naman sa all-male category. Ibinahagi rin ng aktor na malaki ang naitulong ng kanyang karanasan sa endurance sports, lalo na sa cycling, na nagsisilbing paraan niya para mag-relax at mapanatili ang mental strength. Gayunpaman, aminado si Alden na noong una ay nag-alinlangan pa siya sa pagsali sa naturang sports, ngunit kalaunan ay naengganyo na rin siya dahil sa kagustuhang sumubok ng bago at i-challenge ang sarili. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, trending na trending ang tambalang Donnie Pangilinan at Bel Mariano matapos ilabas ang official poster ng kailang reunion movie na Tayo sa Wakas. Isa itong romance film sa ilalim direksyon ni Cathy Garcia Sampana na inaabangan mapapanood sa mga sinihan sa May 27. Agad namang umani na matinding suporta ang naturang poster mula sa kailang solid at super active Don Bell fanbase. Una nang inamin ni Bell na mas mature sila ni Donnie sa pelikulang ito, kaya sobra siyang na-challenge sa role, pero excited naman siya sa nasabing challenge. Samantala, inanunsyo rin ng Cinema One na magpe-perform ang Don Bell sa ilang Summer for Real event sa April 18 na gaganapin sa Red Coconut Beachfront sa Boracay. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Department of Migrant Workers sa patuloy na ipinapatupad ang repatriation sa mga Pinoy na apektado ng kaguluhan sa Middle East. Unemployment rate sa bansa bumaba ng 5.1% noong Pebrero ayon sa PSA. Expanded coding scheme suspendido sa Abril 9 para sa pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan ayon sa MMDA.
Deployment ng mga OFW bumaba dahil marami ang umatras dulot ng tensyon sa Middle East ayon sa DMW. Presyo ng basic necessities at prime commodities walang pagtaas hanggang Abril at 30 ayon sa DTI. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Iba pang mga balita sa pagbabalik ng News Scoop. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Naitalang bilang ng mga individual na lumabag sa mga ordinansa sa Metro Manila umabot sa mahigit 24,000 kasunod ng Cities Initiative ng DILG. Pilipinas, kabilang sa may pinakamalaking taas presyo sa diesel at gasolina sa buong mundo, ayon kay Congressman Antonio Tino. Foreign liquidity buffer ng bansa bumaba nitong Marso, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Petisyon ni VP Sara Duterte na pigilan ng impeachment proceedings sa Kamara, hindi umano pag-iwas, ayon sa kanyang legal team. Meat producer at DTI nagkasundo na ipagpaliban ang pagtaas ng presyo ng karne hanggang katapusan ng Abril, ayon sa Philippine Association of Meat Producers Incorporated. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Kumita sa pamamagitan ng commission portraits. Ano yan? Alamin natin ang diskarte sa report na ito. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang racket. Kung magaling kang gumuhit at ikaw ay detail-oriented, subukan ng custom-made portraits. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa racket. Una, mag-build ng portfolio sa social media o art site na may examples ng portraits tulad ng pets, couples o bahay. Karaniwang range ng presyo ay 3,000 pesos hanggang 30,000 pesos. Depende sa laki at estilo. Humingi ng 30 to 50% deposit bago mo simulan ang trabaho para siguradong committed ang kliyente. Sumunod ng workflow, sketch preview, isang free revision, final same day o pet-friendly delivery para hindi ka ma-overwork at malinaw ang expectations. I-promote ang sarili sa social media, art groups o events. Kapag maganda ang feedback at consistent ka, mas dumadami ang commissions. Kaya kung gusto mong gawing pera ang passion mo sa art, itry mo na. Sabi nga 'di ba, hindi napupulot ang pera. Totoo nga bang ang galit ay maaaring gawing motivation sa pagharap ng iba't ibang mga challenges? Patunayan natin yan sa report na ito. Kadalasan kapag tayo ay naiinis o napipikon, ang natural na reaksyon ng isang tao ay magpakita ng galit, habang ang ilan ay hindi alam kung paano ba ito mailalabas o maipapahayag ng tama. Pero alam mo ba na ang galit ay maaaring gawing motivation sa ating pang-araw-araw na buhay? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa pag-aaral ni Buck Black, isang psychotherapist, at Carolyn Miller, isang licensed clinical social worker, ang galit ay isang natural at adaptive na reaksyon ng katawan, lalo na kapag nakakaramdam ng stress, nasaktan o may hindi makatarungang pangyayari. Ang galit ang nagsisignal sa ating katawan at utak na kumilos o gumawa ng aksyon. Sa halip na maging destructive, maaari itong gawing motivation para sa mga goals, boundaries at gamitin ng energy para sa personal growth at panatilihing matatag sa mahihirap na sitwasyon. Ayon naman sa psychcentral.com, maaaring i-redirect ang galit at gawing positive energy sa buhay tulad ng huminto at pag-isipan kung bakit ka nagalit.
Tingnan kung ano ang maaari mong baguhin. Alamin kung ano ang nakapag-trigger ng iyong galit. Hindi dapat sinusuppress o itinatago ang galit. Ang importante ay alam natin kung paano ito may palalabas ng tama at hindi tayo nakakasakit sa iba. Beat the heat ngayong tag-init. Magpalamig at mag-enjoy sa Baler sa highly recommended. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Halina tuklasin ang mga kahangahangang destinasyon sa Baler, Aurora, kung saan ang history at nature ay nagsama upang magbigay ng kakaibang experience. Simula ng inyong paglalakbay sa Sabang Beach, ang tinaguriang birthplace of surfing in the Philippines, kung saan ang baybaying ito ay perfect para sa mga baguhan at veteranong surfer. Hindi lang yan, dahil napapalibutan din ng mga resort at kainan na talaga namang magbibigay ng full package experience. Sunod, bisitahin ang Dito Mabo Mother Falls. Kilala rin bilang Mother Falls at matatagpuan ito sa barangay Dito Mabo na talaga namang mapapawaw ka sa ganda dito. Para naman sa mga mahilig sa history, ang Baler Catholic Church ay isang makasaysayang simbahan na may malaking papel sa kasaysayan ng Pilipinas. At wag na wag mong palalampasin ang Di Kasalarin Cove, isang tahimik at pribadong dalampasigan na napapalibutan ng mga bundok. Bagamat mas mahirap itong puntahan, talaga namang mapapawi ng kagandahan ng lugar ang pagod at biyahe na nilakbay mo. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Halina at sabay-sabay nating i-explore ang Baler, Aurora. At yan ang ating highly recommended. Pagmamaneho ng motorsiklo na walang side mirror. Alamin ang kaparusahan sa report na ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Pagmamaneho ng motorsiklo na walang side mirror? Nako, bawal ito. May ilang mga rider na nagko-customize ng kanilang motorsiklo para makadagdag sa swabby looks nito. Ngunit paano kung maliban sa pagpalit ng ilang parts ng motor, ginagamit ito kahit walang side mirror? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Nakasaad sa Republic Act No. 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code na ang side mirror ay isang mandatory equipment dahil ito'y bahagi ng rear visibility ng isang motorista. Ayon sa batas, ang lahat ng sasakyang ginagamit sa kalsada ay dapat nakaayos, kumpleto at ligtas gamitin upang makaiwas sa panganib at aksidente. Sa standards ng Land Transportation Office, ang isang motorsiklo ay dapat may dalawang side mirrors, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Ang sinumang lumabag ay maaaring matikitan, magmulta, ma-impound ang motorsiklo o non-renewal ng rehistro kung may hindi pa nababayarang multa. Kaya sa mga motorista, ang side mirror ay hindi accessory. Ito'y mahalaga para sa maayos na visibility. Huwag pasaway para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Creamline nakuha ang huling ticket sa semifinals ng PVL All-Filipino Conference. Naritong sports news. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nakapasok sa semifinals ng 2026 PVL All-Filipino Conference ang Creamline Cool Smashers matapos talunin ng Akari Chargers sa score na 25-23, 25-20, 16-25, 25-16. Pinangunahan ni Alisa Valdez ang kupunan sa 20 points, 19 digs at 8 receptions. Sa laro, nakapag-rebound pa ang Akari sa third set, ngunit sa fourth set, nagpakitang gilas ang Creamline at lumayo mula sa kalaban para makuha ang panalo. Sa panalo, nakumpleto ng Creamline ng Final Four kasama ang top-seeded PLDT, Signal at Farm Fresh at maghahanda na para sa single round semifinals. Para sa Sports News, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bini nakatangdang mag-perform sa Coachella Music Festival. At Chris Bernal, takang-taka kung bakit iniiwasan siya ni Aljur Abrenica.
Narito ang Eye-Spotted Report ni Anton. Historic moment para sa P-pop girl group na BINI ang kanilang nakatagdang performance sa April 10 sa Coachella Valley Music and Arts Festival 2026. Sila ang kauna-unahang P-pop act na magtatanggal sa naturang world-renowned music festival. Magpapasikat ang BINI sa Mojave stage kung saan karaniwang nape-perform ang mga international indie at electronic artists. 45 minutes ang duration ng kaabang-abang na sing and dance performance ng grupo na mapapanood sa Pilipinas via live stream sa April 11 alas 7:15 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Makakasama nila sa parehong stage ang ibang kilalang artist tulad nila Central C, Devo, Moby, Ethel Cain at Blood Orange. Inaasahan din magpe-perform ang global girl group na Cat's Eye na may Filipina member na Sofia La Forteza na posibleng makasaksi o makasama pa sa makasaysayang pagtatanghal ng BINI. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, takang-taka si Chris Bernal kung bakit tila iniiwasan siya ni Aljur Abrenica. Ayon sa aktres, feeling niya raw ay ayaw na siyang makita at makausap ng kanyang dating screen partner samantalang wala naman daw silang pinag-awayan. Ang labis na ipinagtaka ni Chris ay in-unfriend at in-unfollow pa raw siya ni Aljur sa mga social media account nito kaya nasabi niya sa kanyang sarili na ayaw siya nitong makausap na. Wala na raw silang komunikasyon at kaya siya nagtataka dahil ang pagkakaalam niya hindi sila magkagalit. Sinubukan pa raw niya mag-reach out dito pero hindi niya raw alam kung bakit hindi siya nito sinasagot. Ginawa raw niya ang lahat, nag-text siya, nag-message sa Viber pero wala raw itong sagot man lang. Kaya raw siya nagre-reach out dito dahil gusto sana niya itong i-guest sa kanyang YouTube channel dahil nga ang alam niya wala silang pinag-awayan kaya takang-taka siya sa pag-iwas ito sa kanya. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Hindi mo kailangan mauna sa lahat. Ang mahalaga, tuloy-tuloy ka at darating ka sa tamang oras. Tuloy lang ang panonood, pakikinig sa mga balitang tuloy-tuloy lang nangyayari. Tutukan ng DWIZ News, DWIZ News FM Regional at manood ng live sa Aleo Channel 23 at DWIZ News TV. Mag-like at subscribe sa lahat ng mga DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube, DWIZ News app at news website, DWIZ TikTok at DWIZX account. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Scoop Exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mong malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahat sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.